So, eto guys, tanong ng ating katropa, si Binas Talang. Ayan. So, nagtatanong siya kung okay ba na magsimula ng babuyan na negosyo sa halagang 10,000. Posible pa rin na makapagsimula tayo ngayong 2024 sa ganyan kalaking puhunan. Paano ba natin didiskartehan yung 10,000 pesos para at least makapagsimula tayo ng isang simpleng babuyan sa ating bakuran? Ito guys, 10,000 pesos, medyo mahirap na yan ha, very challenging. Kaya ang dapat na diskarte natin guys, pwede kang bumili ng isang baboy sa halagang 3,000 to 3,500. Kapag more than 3,500 ang presyuhan guys, medyo mahirap habulin ha. Kailangan ang presyuhan guys ng live weight sa inyong lugar ay more than 170 pesos per kilo. I-explain natin yan mamaya guys kung bakit ba kailangan yung presyuhan between 3,000 to 3,500 at hindi na tumaas pa doon. Kasi kapag tumaas doon, medyo challenging yung magiging experience no, at medyo challenging yung environment ng pagninegosyo ng baboyan. I-explain natin yan mamaya. So, between 3,000 to 3,500 ang presyuhan guys ng baboy na pwede nyong bilhin sa 10,000 pesos. Eto guys, budgetan mo na kaagad guys yung pakain sa unang buwan. Ibig sabihin, bumili ka na kaagad guys ng isang sako ng pre-starter, which is nagkakahalaga ng 61.25 ang per kilo ng pre-starter. At ito ay kung 25 kilos isang sako, 1,531. Ibig sabihin 3,500 plus 1,500 is equals to 5,000 na kaagad, di ba? So 5,000 na lang yung natira sa inyo. Imagine, di ba? Tapos eto, budgetan mo na rin yung ikalawang buwan. Ibig sabihin yung isang sako ng pre-starter, gagamitin mo sa loob ng 30 days. So ibig sabihin, solve na yung 30 days mo, di ba? Ito pa, budgetan mo na rin yung pangalawang buwan para dire-diretso. So isang sako ng starter naman, which is 50 kilos, enough yun para sa 30 days consumption ulit ng iyong baboy. Ibig sabihin, yung unang buwan at ikalawang buwan is solved na. Dahil ang presyo guys ng starter is 42.5. On average lang ha, 42.5 pesos per kilo. So, ibig sabihin, 2,125 ang magagastos mo. So, ibig sabihin, 5,000 na yung nagastos mo, pagbili ng piglets, pagbili ng pre-starter at dadagdagan mo pa ng 2,000 pesos, 2,100 pagbili mo naman ng starter. So ibig sabihin 7,100 plus mahigit na yung nagastos mo, di ba? O meron ka na lang 2,900 2,800 pesos. Yung 2,800 pesos, eto, yung 800 pesos guys, ilaan mo sa pang-budget mo sa pagbili ng mga bakuna, vitamins na kailangan ng iyong mga alagang baboy in case na magkasakit sila. At yung the rest ng extra guys is idagdag mo pambayad-bayad ng kuryente, pambayad-bayad ng tubig kung talagang wala kayong water source na libre. At ito pa guys, budgetan mo rin, ipasok mo rin doon sa 800 pesos yung pag-transport naman ng mga feeds. Halimbawa, hindi mo kayang buhatin, hindi mo kayang wala kang sariling motor, so i-budget mo na sa transportation at saka sa mga pahakot-pahakot yung the rest ng 800 pesos. Ibig sabihin 2,000 na lang guys yung natitira sa iyo. Ibig sabihin yung first 2 months mo solved na. Ngayon 2,000 pesos is naka-reserve sa iyo, di ba? Ito na ang mabigat. Pagdating guys ng grower, ibig sabihin sa ika 3 months ng pag-aalaga mo guys ng baboy, doon na mas mabigat ang labanan. Kasi nga guys, maaaring magkonsumo ang baboy ng hanggang 100 kilos na feeds na pakain. Gusto mo bang mapalaki ang iyong mga alagang baboy? Siyempre, oo. Gusto mo makuha yung tamang weight, tamang target sa pag-aalaga ng baboy, lalong-lalo na fattener yung tinatarget nating alagaan, di ba? Ito, for the sake na pinag-uusapan lang natin is yung pagpapalaki ng fattener at mga gastusin tungkol dito. Maaari kang gumastos ng halos 4,050 kasi 40 pesos and 50 centavos ang magagastos sa per kilo ng grower. Kung 100 kilos, palalamunin natin yung baboy para makuha natin yung target weight natin. So, eto na. Gagastos ka guys ng 4,050. Ibig sabihin, 4,050. Kulang pa ako ng 2,000, di ba? Kaya nga guys, sinabi ko, bumili ka na kaagad ng first month consumption, second month consumption ng yung baboy, pre-starter at starter para solve na yung first 2 months mo. Dun, habang solve na yung first 2 months na kinakain ng alaga mong baboy, is may reservation ka pang extra na 2,000 pesos na nakatabi lang sa'yo, di ba? So, ibig sabihin, kung may other source of income ka, dagdagan mo na guys.
2,000. Magtipid ka, magtabi ka ng tig 1,000 sa bawat buwan para at least makuha mo sa ika-third month, may pambili ka. Bago pumasok yung ika-third month, may pambili ka guys ng feeds na grower. So ibig sabihin, yung halos yung 100 kilos, pwede palang ubusin ng baboy yun sa loob ng isang buwan, di ba? Posible, lalong-lalo na kung naghahabol ka guys ng mataas na presyuhan ng baboy. So eto na. So mag-iipon ka ngayon ng tig 1,000 sa first month ng pag-aalaga ng baboy, 1,000 ulit sa second month ng pag-aalaga ng baboy, tapos idagdag mo yung natira sa iyo na 2,000 pesos para maging 4,000. So solve na yung ikatlong buwan mo ng pag-aalaga. Ngayon, another 2 weeks pa to 3 weeks na pag-aalaga is eto naman, finisher naman, di ba? Kasi tapos ka nang magpalamon sa baboy ng ng grower. So 100 kilos na yung naubos ng baboy mo. Eto na, next 2 weeks is sa pagpasok ng ika-4th month guys, is doon ka naman guys magpapakain ng finisher sa yung alagang baboy. At eto na, pwedeng 25 kilos o higit pa ang yung ipapakain sa baboy. Imagine, 25 kilos yung ipapakain mo sa loob ng 2 weeks na pag-aalaga is 39.5 ang bawat presyo ng finisher sa market ngayon. Kung i-multiply natin into 25 kilos, kaya 988 pesos. Ibig sabihin, first month, mag-iipon ka ng 1,000, second month, another 1,000, sa third month mo, another 1,000. Para yung inipon mo na sa first 2 months, idadagdag mo yung 2,000 na natira sa'yo sa 10,000 na puhunan mo para at least pumasok, di ba? Na pambili mo ng grower. Tapos, yung sa ika-third month mo naman, mag-iipon ka ng another 1,000 dahil 988 ang panggastos mo naman sa finisher. Ayun na, para at least buo na yung pag-aalaga mo ng baboy para maitawid mo itong pagpapartner mo. So, eto na guys, di ba? So, ibig sabihin yung 10,000 pesos, sapat para ma-introduce mo, makapagsimula ka, ma-introduce mo yung sarili mo sa negosyo ng pagbabuyan at makapagsimula ka. Pero, kung tatanungin mo ako, sapat pa ba ang 10,000 pesos para sa isang partner na baboy? Sa kasalukuyang sitwasyon ngayong 2024, sa sobrang taas at mahal ng feeds, at syempre, iba pang mga gastusin, hindi na po. Kailangan na talaga nating magdagdag. More or less, suma total, halos 12,000. Yun na yung pinaka-safe na sabihin na yun yung magagastos natin kung kukumpute natin lahat ng gastusin sa negosyo ng pagbababoyan, at maaaring lumobo yan ng hanggang 13,500. Depende sa kung ano yung target weight mo para sa yung mga alagang baboy. Eto na guys, paano ka naman kikita dito sa pagpapartner na baboy? Eto yung dapat nating tandaan. Dito sa pagpapartner na baboy, imagine dun sa ginastos mo na pera, kung susumahin mo lahat yung sinabi ko, is halos gagastos ka guys ng 12,000. Ipondo natin muna sa 12,000 yung magagastos natin sa pag-aalaga ng baboy. Kunyari lang, 12,000 pesos. Doon sa 12,000 pesos na magagastos natin sa pagpapalaki ng isang partner, sabi mo, 10,000 lang yung kaya kong puhunan, pero kaya ko pang mag-ipon after 1 month, after 2 months, after 3 months, dagdag na lang ako ng dagdag. So, okay yung ganong sitwasyon, di ba? So, 12,000, sumatotal buong period ng pag-aalaga, buong 4 na buwan ng pag-aalaga ng partner na baboy, o 3 months and a half month or 3.5 months na pag-aalaga. Ito na, 12,000 pesos. Tuldukan natin doon. Kunyari, yun yung nagastos. Alam mo ba na kailangan mong mapalaki yung baboy ng 85 kilos para mabawi mo yung 12,000 pesos na pinuhunan mo? At doon sa 85 kilos, kailangan ang current market price sa inyong lugar is 143 pesos. Kailangan hindi bababa dun guys ang live weight o market price ng pagbili ng mga partner na baboy sa inyo. Kikita ka lang guys kapag tumungtong ng 150 per kilo ang presyuhan ng baboy sa inyong lugar. Kaya dun sa mga katropa natin na matataas ang presyuhan sa inyong lugar, ang swerte nyo. Maganda yan kapag nag 200 per kilo yung baboy. Eto naman, palakihin mo yung baboy ng mas malaki kung hanggang kailan mo kaya. Kung ang presyuhan guys ng baboy sa inyong lugar is 180 per kilo, 190 per kilo, or 200 per kilo ang live weight ng baboy. Kasi okay na okay kapag ganyan guys yung presyuhan, hindi ka malulugi. Pero kung ang presyuhan ng baboy sa inyong lugar is 170 and below, so kailangan ilimit mo yung pagpapalaki sa yung baboy at make sure na nakukuha mo yung target weight mo para at least bumalik yung puhunan mo at magkaroon ka kahit konting profit. Dahil sa bandang muli, importante na bumabalik yung puhunan natin at
kahit pa paano meron tayong ganansya na nakukuha. So sana guys nakatulong sa inyo itong video natin na to kung paano ba tayo kikita sa patiner na baboy at magkano ba dapat yung presyuhan na tinatarget natin at ano ba dapat yung target weight natin sa ating mga alaga. Ibig sabihin pala kapag less than 80 kilos yung ating alagang baboy tapos 140 per kilo lang yung presyuhan guys ng baboy, medyo tagili, di ba? Mahirap bawiin, mahirap paghilapin yung ating pinuhunan. Kaya importante guys, dapat natin pag-aralan bago natin pasukin itong negosyong pagbabuyan. Dahil sa negosyo ng pagbabuyan, parang life yan, di ba? Paikot-ikot lang, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Kaya kailangan alam natin kung paano diskartehan ang pagpasok dito sa negosyo ng pagbabuyan. Dahil alam natin, hindi biro ang mamuhunan at hindi rin biro ang pagod na binibigay natin sa pag-aalaga ng baboy. Kaya sa lahat ng mga katropa natin, sana lahat kayo guys kumikita at happy farming sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga katrops, maraming salamat at paalam.